So, yung sa system kasi, ganito yung process niya. So, first, di ba, sa landing page, meron ka na ito. Sa index. So, firstly, before ka mag-start ng assessment, para ma-check mo yung ano yung gusto mo, ano yung career path na para sa'yo. Firstly, ang gagawin mo syempre, magsa-sign in ka muna. Sabihin natin. So, kapag wala kang account, syempre mag-sign up ka muna before sign in. So, pag mag-sign up ka, syempre, details mo muna. Sabihin natin, yan, test@gmail.com. Tapos, password. Tapos dito, mayroong user roles. Yung student, IT professional, then career switcher. Yung career switcher tsaka student, similar lang sila. So, basically, sila lang yung nagtitake ng mga courses. Tapos itong IT professional, ito yung nag-upload ng modules para dun sa mga tracks or courses na pwede lang i-take. Kunwari yung mga games doon. Yung mga information or yung questions na pwede nilang aralin doon is i-upload ng IT professional. So, yun. So, let's say first a student tayo. Ayan. So, lalagin na tayo. Sa gmail.com. Tapos, yan. Tapos pagka-login, rekta tayo sa assessment. Sa assessment, dito na yan. Yan. Magsasagot tayo dyan. So, based dun sa result ng assessment, dun itatali kung ano yung kung saan ka malakas, then ano yung mga suggested na next steps na pwede mong gawin. Tapos yung mga probable na career na pwede mong i-take. So, yun. So, pagka-submit, yan. Diretso tayo dito. Yan. So, makikita na nandito na. Ang dami nating areas na improve. Tapos wala tayong gaanong strength. So, ito ayusin ko pa to. Pero normally, papakita dyan yung kung anong career yung babagay sa'yo. So, tapos ito yung mga next steps. Sabihin natin, improve natin yung math logic. Tapos, ano yung mga career na pwede mong i-take. Ano yung mga courses na pwede mong i-take para ma-improve sila. So, yun. Dito, meron tayo dito na pwede mong pagpilian. Ano yung courses na pwede mong i-take currently. Ito yung mga suggested courses. Pero, if wala dyan, pwede ka pa rin naman pumili dito sa tracks. Dito sa tracks, meron tayong ibang tracks. Dyan yan. So, for example, gusto natin i-take tong cloud architecture. Start learning tayo. Tapos, dadalhin tayo na ito dito sa mga games natin. So, meron mga for example, di ba? Ano ba to? Anong track ba to? Wait. Track natin yung cloud architecture. So, ayusin pa rin to. So, for example, dito sa cloud architecture, meron mga general questions or mga quiz. So, usually, may mga tanong dito. Tapos, doon niya i-assess hanggang sa mag-improve ka na mag-improve. So, etong mga to rin pala, normally, kapag nasabi ng assessment na mahina ka pa, normally, ang papakita pa lang dito is yung mga beginner levels. Naka-filter pa lang siya. So, ganyan. So, magpa-progress tayo na magpa-progress depending dun sa talent. Depending dun sa gaano ka nakagaling dun sa course na yun. So, yan. Meron silang iba't ibang levels. Then, pwede ka rin mag-search whatever na kailangan mo. So, yan. So, sa advanced din, meron ding ganun. So, yan. Next, meron tayong dashboard. Dito sa dashboard, pwede nating dito tayo mag-check nung kunwari, last time hindi ba natin natapos yung buong module na yun. So, ito, may progress checking dito. Like, para hindi ka na pupunta ulit sa tracks, para i-check mo yung para doon ka
mag-aaral. So, dito, parang quick way na to. So, yan. Pag pinindot mo siya, dadalhin ka dun sa track na yon. Tapos, dun ka pwede ulit gumawa. So, currently, placeholder pa lang din siya. Then, ito naman, Career Insights. Parang vlogs lang to na pwede nating puntahan para parang articles na pwedeng basahin ng para mag-improve din. Then, yung sa community, ito yung parang siya, social media part ng system. So, yan. Dito siya sa community. Dito pwede ka mag-post ng kung ano na yung mga achieve mo. Pwede ka rin mag-post ng vlogs mo. For example, paano ka makakatulong dun sa dun sa mga courses nila. So, dun din, resources. Ganun lang din. Parang mga uploaded files or guides na pwede nilang aralin. Aside from dun sa sa courses na tinitake. Then, meron din yung mentors. Dito, pwede tayong mag-book na mentor. Para, let's say, tawag dito, tutukan ka one-on-one or something like that. Then, dito, trending topics, ganun lang din. Parang, may tags kasi siya, yung mga hashtags, para dun sa post mo, pag nag-post ka, may mga ganito. So, yan. Ganun lang din siya dito. Then, yun. Dito, notifications naman, for example, yung reacts or yung mga nakuha mong interactions dun sa community. Then, syempre, pwede rin siya yung sa reminders na tapusin na tong mga courses na nandito na in-start mo. So, yan. Dito rin, pwede tayo mag-edit ng profile. So, before ka pala makapag-community or mag-start ng post, kailangan tapos mo muna yung profile mo. So, dito tayo, pwede natin i-edit yung profile. Sabihin natin, Taguig City, blah, 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 current role, student, or IT professional, whatever. Yan. Then, yung bio, pwede mo makita sa profile ng isang user since may social media ayan. Pag sinave, then, yun na siya. Tapos, basically, yun lang naman siya. Yun.